Kaugnay naman ang balitang yan, handang mag-resign sa pwesto at magpabaril sa harap mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senadora Leila de Lima sa oras sa mapatunayang sangkot ito sa iligal na bentahan ng droga sa Bilibid. Sarap ito na akusasyon ng Pangulo na protektor mano ng mga drug lords sa Muntinlupa ang nooy Justice Secretary na si de Lima. Habang taga-kubra din umano nito ang driver niyang si Ronnie Dayan. Nanindigan ng senadora na siya ay inosente at siya sa ibinibintang sa kanya ng Pangulo. Kasabay nito, nagpahayag din si de Lima ng pangabaw ko sa listahan ng Pangulo ng mga politikong sangkot sa ilegal na droga. Binigyang tiin ng senadora na kung nagawaan niya ng Pangulo na mag-imbento ng mga kwento't ebidensya laban sa kanya, ay di malayong gawin din ito ng punong ehekutibo sa iba pang opisyal ng pamahalaan. Payo ni de Lima sa Pangulo, suriing mabuti ang mga ebidensya upang sa bandang huli ay hindi anya ito mapahiya. Matatandang batikos din kay de Lima naging batikos din kay de Lima ang paglaganap ng bentahan ng ilegal na droga sa Bilibid sa ilalim ng panunungkulan nito bilang kalihim ng DOJ. Niya yung tungkol sa droga, pero yung love life ni Senadora de Lima, huwag na niyang pakialaman. Di ba dalawa din ang asawa mo, Mr. President? Siguro, kahit lalaki ka, immoralidad din yun dahil may asawa ka rin na iba. In front of the President, kung may tunay, I just have to qualify, tunay, totoo, na ebidensya. Senadora Leila de Lima, iginiit na mapapahiya lang si Pangulong Duterte kung ipipilit niyang sangkot ang senadora sa droga. Matapang ang mga pahayag ni Senadora Leila de Lima kanina. I'm willing to resign, I'm willing to be shot in front of the President. Kung may tunay, I just have to qualify, tunay, totoo, na ebidensya. Hindi coerced, hindi manufactured, hindi fabricated, hindi invento. Inamin niyang dati niyang driver bodyguard si Ronnie Dayan ang napabalitang boyfriend at bagman umano ng drug money ng senadora. 2015 nang mag-resign si Dayan, pero nag-uusap pa rin daw sila, pero hindi niya idinitalye kung ano ang kanilang relasyon. Kapansin-pansin ang bahay na ito sa liblib na lugar ng barangay Lagarin, Urbis, Tondo sa Pangasinan. Ito raw ang bahay ng driver at bodyguard ni Senador Leila de Lima na si Ronnie Palisok Dayan. Pero ayon sa ilang kaanak ng driver, hindi totoo ang mga pahayag ng Pangulo na may relasyon sina de Lima at Dayan at regalo ng senadora ang bahay sa kanyang driver. Pinagpaguran yan dahil siyempre yung mga kapatid niya, ang alam ko yung kapatid niya nang nagpagawa. Kinumpirma ng mga otoridad na pag-aari ng driver ni de Lima ang bahay. Ayon sa pagkakandak namin ng social profiling dito sa municipality ng Urbis, Tondo, ito yung bahay, itong bahay na ito is pagmamayari ni Ronnie Dayan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang asawa ng driver ni de Lima. Napalapit po siya sa akin. Pero kung gaano man ho kalapit siya sa akin, paumanhin niyo po, hindi ko na muna po pwedeng, I don't want to touch on that muna po. Kasi personal po na bagay na yan. Ilang linggo na raw ang nakararaan, tumawag sa kanya si Dayan at humihingi ng tulong matapos makatanggap ng babala sa pulis. Papalabasin na nanlaban ka at baka patayin ka o dudukutin ka kasi balak nila na gawin kang witness or state witness laban sa dati mong boss na si Senator de Lima. Sana ho wag nyo siyang galawin. Sana po wag nyo siyang damputin. Pwede nyo lang po siyang damputin kung meron kayong warrant of arrest. Itinanggi rin ng senador na may sex video siya. I noticed na every time I'm in the middle of something, a high-profile investigation, a high-profile case, linalabas nila yung so-called alleged sex video na yan. Magpapatext, blast sila. Sinisisi ni de Lima ang mga nagbibigay raw ng maling impormasyon kay Pangulong Duterte. Kaya nadadamay raw ang mga inosente. Mapapahiya lang daw si Duterte kung ipipilit ang bintang na nagkakanlong siya ng drug lord. Alam niyo po, mahal na Pangulo, alam niyo po, kung ipipilit niyo po yan, akusasyon ninyo, alam niyo po, mapapahiya kayo dyan. Ang ayaw ko pong mangyari yan sa inyo. Hindi rin isinantabi ni de Lima na maaaring may galit pa rin sa kanya si Duterte, kaya tila napag-iinitan siya.
I think he has not forgotten and forgiven me. Nung ako po ay CHR chairperson pa at pinaimbestigahan ko po yung issue ng Davao Death Squad. At dinala ko po yung CHRN Bank noong 2009. Pumunta po kami mismo sa Davao. That her driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Here is an immoral woman flaunting, well, of course, insofar as the wife of the driver was concerned, it's adultery. Here is a woman who funded the house of her lover. And yet we do not say any complaint about it. Those money came readily from drugs. The intercept between Muntinlupa and the driver were far beyond making sure that somebody was involved. But in fairness, I would never say here that the driver gave the money to her. But by the looks of it, she has it. Ang kapahirap dito. Namumulit ka posturing when you yourself has a very sordid personal and official life. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit? Tao lamang din po ako na nasasaktan, natatakot, at nag-aalala rin para sa aking pamilya.